Here we go mga sir. Two Blue Vortex Chapter 10 Full Review. So last time nga sa ating spoilers ay mga ilang panel pa lang ang pinakita doon na kung ano-ano nga ba ang mga ilang nangyari. So dahil nga lumabas na ang full chapter, dito malalaman natin yung kabuuang nangyari at mga naganap sa chapter na ito. So tara, umpisa na agad natin. Bali nga first panel dito, tulad nga nakaraan, tumatakas pa rin ang Team 10 kasama si Himawari para makalayo kila Jura. At habang lumalayo nga ang grupong yan, ay dyan nga siya sabi ni Jura na dapat daw ay malaman ng Team 10 na ang pagtakas ay walang magagawa. Or baka siguro naman daw kaya lumalayo ang Team 10 dahil nga para maiwasan o mabawasan yung magagawa or malilikhang damage habang sila ay naglalaban. Ngayon habang nangyayari ang bagay na yan ay makita rin natin na papunta na nga dito sila Konohamaru kasama ang mga walang bilang na ninja. At pagdating nga nila Konohamaru, JC sabi niya na kumpirmado nga daw na may dalawang nakapasok na kalaban. Kaya lang ang problema ay mukhang wala nga daw ang Team 10 dito. Ngayon nga eksakto nga guys, kasi nung dumating sila Konohamaru, eksakto din ayun din yung oras ng pag-alis nila Shikadai sa lugar na yan. So dahil nga hindi na nila naabutan ng Team 10 sa lugar na yan, at dahil dyan sabi ni Shikamaru na wag na nga daw mag-alala itong sila Konohamaru dahil nakalayo na nga ang Team 10 at papunta na ito sa southwest. Na para nga daw din sundan sila ng kalaban para ilayo ito sa bayan. So bali ayun pala yung plano nila, no? Parang gusto pa nilang ilure itong sila Jura at Hidari para lumabas nga din ng Konoha. Kasi pag nagpatuloy yung laban nila sa loob, baka nga daw masira na naman yung Konoha at mas magdadagdag pa ito ng problema. So dagdag pa ng Shikamaru sa sinabi niya na papunta na nga sa southwest ang Team 10 na kasama si Himawari. Diyan sinabi pa ni Shikamaru na hanggang ngayon hindi pa nga malinaw ang lahat na bakit nga daw target nila Jura itong si Himawari. Pero kahit gayon pa man ang mahalaga na locate na daw ng sensory team yung location ng Team 10 kung saan na nga ba ang eksaktong lokasyon nila. At kalinsabay niya na nagpadala na nga ng full support na agad na nga pumunta para tulungan ng Team 10. At habang sinasabi ni Shikamaru ang bagay na yan, dito nga naalarma si Kawaki na kanyang sinabi, Himawari, you say? At sagot naman ni Shikamaru dito kay Kawaki, Kawaki, makinig ka sa akin. Sa ngayon, kalimutan mo muna si Boruto. Dahil nga kung iisipin, si Boruto ngayon kalaban din ng mga kalaban natin ngayon, which is sila Hidari at Jura. Ngayon kung di mo muna papakilaman si Boruto, magagamit natin si Boruto para matulungan tayong labanan yung mga intruders na to or itong sila Jura at Hidari. So ibig sabihin ni Shikamaru dito kay Kawaki na magagamit nila si Boruto para makatulong na labanan itong sila Hidari at Jura. Ngayon sagot naman dito ni Kawaki, if Himawari in danger, you should have led with that. So dyan ngayon nagalit si Kawaki, no? Dahil nga alam niya na nasa panganib nga tuloy si Himawari. Kaya matapos nga ang usapan na yan, bigla na nga rin umalis itong si Kawaki sa kinalalagyan niya ngayon. At dyan ba'y sinabi ni Delta, don't lead me, hey Kawaki! Problema na rin ng Delta, no? Hindi naman siya may iwan neto dahil nga marunong din siya lumipad. At ang kasunod na eksena dito mga pare ko ay heto na nga. Si Shikamaru ay nakikipag-usap na dito kay Boruto. At kanyang sinasabi dito kay Boruto, Boruto, are you okay? What happened? Sagot naman sa kanya ni Boruto, a minor issue. I just need a little break. So kung babalikan nga natin yung nakaraang chapter, no, doon nga ay muntikan nang luwabas si Momoshiki kay Boruto. I mean yung doon sa karmasil niya kasi muntikan na naman siya masakop ni Momoshiki. Kaya dito makita natin na mukhang hingal na hingal si Boruto sa pangyayari. Pero all goods naman daw lahat dahil nga no worries, a minor issue na kailangan niya lang daw ng kaunting break o pahinga. At ang next panel dito mga sir, dyan nga tinatanong ni Hidari si Jura na ano nga ba daw ang kailangan ng mga ninjang ito sa kanila. Pero ang sagot dito ni Jura kay Hidari, itanong mo yan sa kanila Hidari, dahil ako ang gagawin ko, pupuntahan ko na sila Himawari. Kaya matapos nga yan, dyan na lumipad na itong si Jura at iniwan na nga itong si Hidari. At sabi naman dyan ng isang ninja na walang bilang nakasama ni Konohamaru na tumatakas na nga daw itong isang kalaban. Sabi naman dito ni Konohamaru na mukhang pupunta daw ito sa southwest na kung saan naroroon sila Himawari. Kaya magmadali na nga daw sila at agad nang pumunta. Ngayon nung papalis na nga dapat sila Konohamaru, dito nga guys makita natin na hinarangan ni Hidari itong sila Konohamaru. Sabi dyan ni Konohamaru, you're blocking our way. Why are you after Himawari? So bakit nga daw nila sinusundan si Himawari, no? Sagot naman dito ni Hidari, masyado kang maingay. Ano bang kailangan mo sa amin? Sumabat din naman dito ang isang walang bilang na ninja. Anong kailangan? Hindi mo ata naiintindihan kung nasaang lugar ka ngayon, kalaban. So panis sir, bumoboses. Hindi daw alam ni Hidari kung anong lugar yung pinaglalagyan niya ngayon. Na parang lumalabas, kayang-kaya nilang kanain si Hidari ngayon, no?
At ang sunod na panel dito mga sir, dito nga nagtaka si Konohamaru at kanyang sinabi sa sensory unit na akala niya nga din daw si Uchiha Sasuke ang nasa harapan nila ngayon. Pero mukhang hindi nga daw ganon. Kaya ano nga ba daw ang nangyayari? Dahil nga siya sabi rin ng sensory unit na ang kalaban nga daw nila ngayon, which is si Hidari, ay nagmatch nga daw ang data kay Uchiha Sasuke. So bakit nga daw nangyaring ganon? Samantalang yung harap ni Konohamaru ngayon ay hindi nga daw si Sasuke, pero nagmatch yung data, no? Ngayon, tanong naman dito ni Hidari, nabingi or may sakit nga ba daw itong si Konohamaru? Dahil hanggang ngayon daw ay hindi pa sinasagot yung kanyang tanong. Na yung tanong nga ni Hidari kanina na ano daw yung kailangan nila Konohamaru kila Jura. So habang nangyayari nga ang usapan na yan, dyan na nga guys, dumating na sila Sumire at Sarada. At kanyang sinigaw pa, Master Konohamaru. Sagot naman ni Konohamaru, Sarada. Tanong naman dito ni Sarada, are you all okay? At dahil din sa bagay na yan na biglang paglitaw ni Sarada, dyan na nga sa wakas nakita na ni Hidari ang kanyang target na si Uchiha Sarada. Kaya ang next panel dito mga sir ay heto na nga. Gumamit na ng Clomerx itong si Hidari para magawa agad nitong makapag-teleport at sa likuran pa nitong ni Uchiha Sarada. At mula nga dyan ay ayan na. Gumamit ka ng Chidori itong si Hidari para patamaan si Sarada. Pero kalinsabay niyan, heto na. Bigla nga nakapag-activate ng Sharingan si Sarada at nagawa niyang iwasan ng atake ni Hidari. At bukod dyan, syempre, ay ayan na nga. Nagawa ng makapag-counter attack ni Sarada dito kay Hidari. At napatamaan niya ng isang napakalupit na Chidori. Bang! Sa pulsi kong paring Hidari mga pare koy. At matapos nga ang counter attack na yan, dyan makita natin na bumulagta itong si Hidari. Pero kalinsabay din yan, dyan nga nagtataka si Sarada na ano nga ba daw klaseng jutsu yun. Dahil nga kanyang iniisip na mukhang Chidori nga daw ang jutsu na yun. Nakatulad nga ng sa kanya at sa kanyang tatay na si Sasuke. Kaya nga dyan napatanong si Sarada na kanyang sinabi, who are you? Sino ka ba? So ayun nga mga pare, ano, kung tayo ang nasa lagay ni Sarada, malamang mapapatanong din tayo kung sino nga ba itong si Hidari. Dahil nga sa pagkakaalam ni Sarada, siya at ang kanyang papa lang ang nakakagamit ng Chidori sa panahon nila ngayon. Kaya nga lang, bigla nga kasing gumamit din ng Chidori itong si Hidari. So kaya nagtataka si Sarada, paano nangyari yon? Sino ba ang nilalang na ito? At ang next panel nga dyan guys ay lumipat na ang eksena dito kay Himawari at Kurama. At dyan ngayon nagpakilala si Kurama dito kay Himawari na kanyang sinasabi, hello Himawari, ako si Kurama, pwede mo akong tawagin sa kung anong gusto mo, pero okay na rin kahit Ninetales ang itawag mo sa akin. At dyan ngayon nagtataka pa si Himawari na kanyang sinasabi, Kurama, di ba ikaw yung nasa loob ng katawan ng aking papa? Anong ginagawa mo dito? So yun, nagtataka si Himawari, no? Kasi si Kurama sa pagkakalam niya, nasa loob ito ng kanyang papa na si Naruto. Pero ngayon dahil nga nakita niya si Kurama, napatanong si Himawari dito, anong ginagawa mo dito? Pero dagdag pa dyan ni Himawari, where are we? Kumbaga nagtaka na rin si Himawari, no, na bukod sa nakita niya si Kurama dito, napatanong na rin siya, nasaan ba tayo? Kasi nga, no, first time niya rin sa place na yan, na kung saang lugar ba yan, na nag-uusap sila ni Kurama. Kaya sa bagay din yan, sinagot na siya ni Kurama na totoong bagay nga daw ito, na ang kamalayan nga daw ni Himawari ay nalipat sa isang bagay na siya lang ang makakita. Nandiyan nga siya sabi ni Kurama rin na nag-uusap sila sa pamamagitan ng kanilang mga pag-iisip, na nangyayari nga daw ang bagay na ito dahil nga nasa iisang katawan na itong sila Kurama at Himawari. Ngayon habang nagaganap ang pag-uusap na yan, dito nga sa kabilang pangyayari, kung makita natin guys, wala pa ring malay dito si Himawari. At diyan siya sabi pa ni Shikadai na baka daw tinamaan sa ulo itong si Himawari, kaya siguro na wala pa ring malay si Himawari. At habang tumatakas ang Team 10, diyan ngay sumigaw na si Chocho na Shikadai, dahil nga papalapit na nga dito si Jura. Kaya nga diyan ay sumigaw na rin si Shikadai na sensory unit, we need that backup now. So dahil nga maabutan na sila ni Jura, no, diyan na humingi na talaga ng todo backup itong si Shikadai sa sensory unit. At kalinsabay niyan bumalik ang eksena sa pag-uusap nila Himawari at Kurama. At dito'y tinatanong ni Himawari si Kurama na ano nga ba daw ang nangyayari. Na dito ngayon siya sabi ni Kurama na ang huling pag-exist niya daw dun sa katawan ng kanyang papa na si Naruto. Kaya lang sa kalagitnaan daw ng bakbakan o pakikipaglaban nila kay Ishiki, dun daw naubos yung chakra niya at nag-extinguish na dahilan upang siya ay mawala.
mawala. Pero alinsabay niyan ay dinagdag dito ni Kurama na ang pagkamatay nga daw nilang mga Biju ay hindi natatapos. Na kahit nga daw mawala ang kanilang mga kaluluwa sa mahabang panahon. Dahil kahit gayon pa man, magagawa nila makapag-resurrect o makabalik sa buhay na kung saan man Jinchuriki sila mapapadpad. Pero kaya lang daw, walang makakaalam kung gaano katagal ang pag-resurrect nila o ang kanilang pagbabalik. So dito guys, napakaganda din ano. Dito nakumpirma natin na kahit gaano pa katagal na oras o panahon ang gugulin, ang masisigurado natin dito ay magre-resurrect o mabubuhay muli ang Biju. Whatever it takes na kahit ano pang case ang ikinamatay ng isang Biju. Tama rin talaga yung sinabi ni Kurama na kaya nilang makapag-resurrect or makabalik sa buhay. Kumbaga, eternal resurrection, mga ganon. Ngayon naman, ang problema dito guys, sinasabi ni Kurama, dahil siya mismo ay hindi niya daw maintindihan kung bakit at papaano daw siya nakapag-resurrect dito kay Himawari. Bakit sa dami ng pagkakataon, dito pa siya nakapag-resurrect kay Himawari. Na baka nga daw kasi ang nangyari dahil nga pinanganak din si Himawari na tinataglay din yung chakra niya. Or baka nga daw nangyari ang bagay na yon dahil sa pananampalataya. Na yun nga daw ang destiny ni Himawari na nagdala sa kanya sa pagkakaroon ng dugong Uzumaki at dugong Hyuga. Pero hindi na nga daw mahalaga ang bagay na yon, basta nangyari na ang nangyari. Tanggapin na nga lang daw ang kung ano man at mag-focus na sa kasalukuyang pangyayari. Kaya dyan tinanong ni Kurama itong si Himawari, naiisip mo rin ba yung mga sinabi ko? Kaya dyan sagot naman ni Himawari, I'm Uzumaki Himawari. Nice to meet you, Kurama. So yun guys, ibig sabihin nagkaunawaan o nagkaintindihan na itong dalawa. Kaya nga dyan nabalik na ang eksena sa Team 10 na hinahabol na nga ni Jura. At dyan yung sinasabi pa nila kay Inojin, bilisan mo pa Inojin, maaabutan niya na tayo. Sagot naman ni Inojin, ito na yung pinakamabilis na kaya kong gawin. Yari kayo ngayon boy, yung ibon nyo ay yung pinaka top speed. Kaya nga dyan makita natin, ito na si Jura na isang parang panike na lumilipad, maaabutan na nga sila. At dyan nga makita natin guys, sumigaw si Himawari na Kurama, do something! So dahil nga bigla nga nagsalita si Himawari, dyan nga nabuhayan na ang Team 10 dahil nga nakabalik na daw itong si Himawari. Matapos nga mawalan ng malay dahil sa pakikipag-usap na rin kay Kurama. At ang kasunod na panel dito mga sir, dyan nga tinatawag pa rin ni Himawari si Kurama na kanya sinasabi, Kurama, are you listening? Sabi naman dito ni Shikadai, hey Himawari, what's the matter? So ano nga ba daw nangyayari dito kay Himawari dahil nga bigla itong may kinakausap na iba. At kaalinsabay niya na heto na nga, dyan na'y pumaporma si Hidari upang lumikha ng Bijudama sa kanyang kabilang mata. At mula nga dyan ay ayan na! Bang! Sapul ang kabilang pakpak ng ibon ni Inojin. At dahil nga dyan bumalentong na sila at babagsak na sa lupa. Pero mabuti na lang at nandyan si Chocho at nagawa nila makakapit lahat. Na dahil nga dyan maayos at ligtas silang nakalanding sa lupa. Kaya lang kaalinsabay niyan mabilis ngang kumilos itong si Jura at bigla na nga itong papalapit sa Team 10 kasama si Himawari. At dyan sabi pa ni Jura sa Team 10, again, you're a good team. A true shame to have to dispose of you. So ibig sabihin ni Jura, napakagaling daw ng grupong ito na parang kahihiyan pa daw sa kanya kung tatapusin niya ang grupong ito. Pero hindi nga daw makakatulong yon dahil nga kailangan niyang kunin si Himawari. At dito nga sa next panel guys ay bigla na namang sumigaw si Himawari na Kurama! Pero bigla siyang sinagot ni Kurama dito. Sinabi niya kay Himawari, don't be a spoiled baby Himawari. The only one who can do something about this is you. It should be a no-brainer. Whether you use or quash my powers is all up to you. So ibig sabihin ni Kurama kay Himawari na wag nga itong umasa sa kanya dahil sa sitwasyon nila ngayon, ang may pinakamagagawa nga daw ay itong si Himawari. Na wag nga daw itong umilos na parang walang pag-iisip dahil nasa sa kanya naman daw kung gusto niyang gamitin ng kapangyarihan ni Kurama or hindi. At ang sagot naman ni Himawari na mukhang madali nga daw ang bagay na yon pero hindi niya alam kung paano gagawin. Kaya nga dyan ang sagot sa kanya ni Kurama na nararamdaman nga daw niya na itong si Himawari ay nag-fit talaga sa chakra niya. Na nagpapatunay nga din daw na itong si Himawari ay magiging mas malakas pa o mas mahihigatan niya pa ang lahat na naging Jinchuriki ni Kurama. Na kahit nga daw ang tatay niyang si Naruto ay mukhang mahihigatan na itong ni Himawari. So ito guys, napaliwanag na natin nakaraan na malaki ang possibility na mahigitan ni Himawari yung pinakamalakas na technique ni Naruto dati kay Kurama na Marion Mode. Kaya nga yung sinabi pa ni Kurama kay Himawari, natanggalin na nga daw ni Himawari yung mga negatibong iniisip nito at maniwala nga daw sa kanyang sarili. Kaya nga dyan sa motivation na ginawa sa kanya ni Kurama, dito sa next panel guys ay heto na. Umatake na nga si Himawari. Isang napakalupit at napaka-cute na flying kick ang ginawa nitong ni Himawari kay Jura. Pero alam naman natin na walang kwenta yan at dyan ngay makita natin na bigla nga binalibag ni Jura itong si Himawari. Kaya dito sa next panel
panel mga parikoy, ito makita natin, bulag tanga si Himawari. At kung papansin ninyo, ay bali na nga yung kabila niyang binti. Na dyan yung sinasabi pa ni Himawari, hindi maganda to. Mukhang hindi ko magagawa yung sinabi ni Kurama. At kalinsabay niyan, dyan nga umatake na naman si Inojin ng isang art style. Pero walang kwenta ito kay Jura at pinasabog lang ito gamit ang wood style. Kaya nga sa mahinang atake niyan, dyan ngayon natuluyan ng kinulong ni Jura itong si Himawari. Kaya ang next panel dito mga parikoy ay ayan na, sinasabi na ni Jura kay Himawari na kailangan niya na nga itong kainin. At wag na nga daw mag-alala si Himawari na kahit ang kanyang baling binte ay hindi na mararamdaman ito. At wag na nga daw itong matakot dahil hindi naman daw magiging masakit ang pagkain niya dito kay Himawari. So dyan ngay lalo pa tuloy natakot si Himawari, no? Kaya nga dyan bigla tuloy na bad trip na naman itong si Inojin. At dyan ngay umatake na naman to. Sabi pa ni Shigatay, Inojin, don't! Kaya nga yung umatake na naman dyan si Inojin, yan na naman, combo na naman siya kay Jura. Kaya nga dyan sumisigaw na rin itong si Himawari na pakiusap, tigilan mo na siya. At sabi naman dito ni Jura na hindi niya nga daw maintindihan bakit hindi ito tumitigil si Inojin. Kaya ang kasunod na panel dito mga sir ay eto na. Habang sinasabi ni Inojin kay Jura na pakawalan nga daw neto si Himawari, dyan nga guys ay ayan na. Bigla ngang tinuhog ng wood style ni Jura itong si Inojin. Woo! Grabe! Grabe ang nangyari dito mga sir. Na misking sila Chocho at Shikaday wala na nga ring nagawa. Pero kalinsabay niyan, dito pa sinasabi ni Jura na sandali nga daw. Parang nabasa niya na daw ito sa isang libro. Na ang bagay nga daw ito ay maaaring isang aesthetic. So grabe din ito si Jura, no? Yung pagkamatay ni Inojin ay parang hinalimbawa niya doon. Kaya nga ang kasunod na panel dyan guys ay heto na nga. Bang! Isang klase ng buhok na nagtatayuan na at nagpormahan ito na parang isang klase ng buntot ng biju. At dyan ngay gulat din itong sila Chocho at Shikaday dahil nga ang nilalang na ito ay walang iba kundi itong si Himawari na galit nga matapos na tapusin ni Jura si Inojin. Na kung makita natin at papansinin, ang style ni Himawari dito ay style ng kanyang grandmother na si Kushina Uzumaki. Pero ang add-ons nga lang, ang style na to ay may combination ng QB mode. At ang mas malala pa dito guys, hindi lang siya basta QB mode. Parang style din siya ng Baryon mode. Kumbaga mini Baryon mode. Kung papansinin nyo, 'di ba, yung style ng mukha ni Naruto, ganyan din. Hawig na hawig yung ganyan na style ni Naruto ng Baryon mode niya. So yung tsura ni Himawari parang ganun din. Kumbaga parang consider natin ito na parang mini Baryon mode. Bali pagkakasabi ni Himawari dyan na galit, no? Sabi niya, I said to stop it. Kumbaga sinabihan niya si Jura na sabi ko sa'yo, tigilan mo yan. Kaya nga dyan na nagtaka si Jura, sinasabi niya, what is this? Sudden shift. So bigla nga kasi nagbago si Himawari, no? Then pabungis-ngis naman sinabi dito ni Kurama, sige Himawari, tignan natin kung anong mangyari pag ikaw ay nagwala. So grabe yung mangyari dito mga pare ko, no? Kasi based sa nakita natin ngayon, para siyang mini Baryon mode. Pero ang kinagandaan nga lang, dahil fit na fit si Himawari kay Kurama, mukhang magiging mas malakas pa ito sa Baryon mode na nakita natin kay Naruto. At mukhang yung technique na ito, mukhang hindi magiging kapalit agad ng buhay ni Kurama. Kumbaga masabi natin na hindi ito isang gamitan lang. Mini Baryon mode yan, tapos may gentle fist na yan. Magagawa niyang patamaan yung mga chakra point mo, yung mga weakness point mo. So pag ikaw Jura, pag tinamaan ka ng mga atake niyan, siguradong magkakalasog-lasog ka. Pero anyway, hindi naman natin sure yung mga mangyayari sa susunod na chapter. Pero ang maasahan natin, siguradong bakbakan ito between QB mode Himawari versus Jura. Sino kaya mananaig sa bakbakang ito? Abangan natin yan sa chapter 11 ng Boruto 2 Blue Vortex. At ayan nga guys, ang ating full review dito sa chapter 10 ng 2 Blue Vortex. Sana'y nag-enjoy kayo at maraming salamat sa inyong panonood. See you in the next chapter, God willing. Bye-bye!